بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ang ating lecture sa mga darating na minuto ngayon ay patungkol naman sa pagdakila ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang reliyon, kapag sinabi nating reliyon, ito ay isang bagay na banal, mataas, hindi mababa. Ito dito nagkakasundo ang mga matutuwid ang kanilang pag-iisip at mga tao na nananatili sa kanilang likas na pananaw sa buhay. Na ang reliyon ay something o bagay na mataas. Ang Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung isa sa pundasyon ng ating pananampalataya. Pag sinabi natin Sharia, ito yung mga haram, yung mga halal. Okay? Dito nabubuo ang ating ibada, na kung saan ang ibada ang ating layunin ng ating pamumuhay. At sa Sharia, dito nagiging matuwid at naiaayos ang buhay ng hindi lang individual, pati na rin ang lipunan at ang buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lang ito batas na kung saan ginagawa lang natin o ina-apply lang natin sa tuwing tayo ay nasa loob ng masjid, or sa tuwing tayo ay ikakasal lamang, or sa tuwing tayo ay mamamatay lang ang mahal natin sa buhay, o kapag nanganganak ang ating mga asawa. Ang Sharia ay sakop lahat ng aspeto ng buhay ng isang Muslim. Lahat ng aspeto ng buhay natin ay kahit sa pampulitikang usapin, papasok ang Sharia. Sa relasyon natin sa ating Panginoon, mangunguna ang Sharia, siyempre. At ganoon rin sa makamundo nating pamumuhay, papasok ang Sharia. So bakit mahalaga ang Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit mahalaga na dinadakila natin ang Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala? Unang-una, ito ay palatandaan ng katapatan ng ating pananampalataya. So kung maaari nyo may sulat, mas mainam. Bakit natin dinadakila ang Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala? Unang-una, ito ay palatandaan ng katapatan ng ating iman. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kung sino man ang dumadakila sa mga ritual, sa mga palatandaan, sa mga simbolo na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ito ay parte ng takwa sa ating puso. Ito ay parte o palatandaan ng pananampalataya ng mga puso natin. So kapag halimbawa pumasok na ang adhan, isang pamamaraan ng pagdakila sa adhan, at ito ang panawagan sa pangalawang haligi ng Islam, ay tayong tumahimik, hindi tayo magsalita, maghanda tayo para sa pagdarasal. Kapag nakakita naman tayo ng Muslim sa harap natin, parte ng pagdadakila at sila ay ating isalam. Kapag ng Sharia ng Allah, kailangan natin itong galangin at respeto. Kapag pumapasok
ay tayo ay magsaya at marami iba. Marami pang. So ito yung unang-una. Ito ay palatandaan ng katapatan ng ating iman. Pangalawa, ito ay dahilan ng gabay at pagiging matuwid. Sinabi ng Allah sa Quran, "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Katotohanan ng Quran, ito ay naggagabay sa kung ano ang mas mainam. Ang Quran ay naggagabay sa kung ano ang mas mainam, kung ano ang makakabuti. Ano yung magdadala sa atin patungo sa tamang landas, sa matuwid na landas? Ang Quran. Kaya, ako ay nakakasiguro na sino man sa atin ngayon ang pumili ng ibang batas, maliban sa Quran, siya ay mamumuhay ng mahirap unang-una at masalimuot. At hindi niya mapapangalagaan ang kanyang karapatan at yung karapatan ng taong nasa harap niya. At ako rin nakakasiguro paloob sa kanyang din, sa kanyang Quran at sa Sunnah, siya ay mamumuhay ng mapayapa, masaya at tagumpay. Hindi lang ang kanyang buhay, pati ang buhay ng kanyang sinasakupan. Ito yung pangalawang benepisyo ng pagdadakila sa Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo ay ating nasisiguro ang katarungan at naiingatan natin ang karapatan ng bawat isa. Dahil ang Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid ko sa Islam, ito ay pinapangalagaan yung limang pangunahing daruriyat al-khamsa. Limang pangunahing inaalagaan ng Islam. Ano yung lima na yun? Ano yung lima na yun? Ang Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang inaalagaan na limang bagay. Na walang Sharia, walang batas sa Islam unless na inaalagaan ang limang bagay na ito. Ano yung limang bagay na yun? Alin? Alin? Unang-una mga kapatid sa Islam, ang reliyon, ang din. Pangalawa, ang kaluluwa o ang buhay ng mga tao. Kaisipan, pagpaparami, at ang kayamanan. Intindihan natin? Ulitin natin, ang Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagfo-focus sa pag-aalaga ng limang bagay. Reliyon, ating kaisipan, ang ating buhay, ang pagpaparami, at saka ang kayamanan. Kaya ang Islam ay inuuna ang rahma, ang awa, at ang katarungan. Dito nakabase ang Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung makikita natin sa mga may isip nating kaparusahan, katulad ano ang hatol sa zina halimbawa, ano ang hatol sa pag-inom ng alak, ano ang hatol sa taong nagbibintang sa isang babaeng malinis na siya ay nangangalunya halimbawa. Ba't ipinagbabawal ng Islam ang droga? Ba't pinagbabawal ng Islam ang alak? Ba't pinagbabawal ng Islam ang riba? Ba't pinagbabawal ng Islam ang pagnanakaw? Ba't pinagbabawal ng Islam na pagtawanan natin ang reliyon natin? Ba't pinagbabawal ng Islam ang pagkain ng baboy, ang pagkain ng patay na, ang pagkain ng nahulog? Lahat ito ay pamapaloob. At ba't hinihikayat tayo ng Islam na tayo ay mag-asawa? Ba't hinihikayat ng Islam na hindi natin ang babae na nanganganak? Ba't ipinagbabawal ng Islam ang
ang relasyon ng dalawang parehas na kasarian, lahat yan ay papasok at yan ay upang pangalagaan ang limang bagay na ito. Ang ating reliyon, ang ating kaisipan, ang ating kaluluwa, ang ating kayamanan, at ang ating mga anak. Ang ating mga anak. Sino sa mga reliyon ngayon ang nakafocus sa pag-aalaga ng mga limang bagay na yan? May makikita ka, ibang reliyon, ang focus lang nila ay salagaan yung pera ng bawat isa sa kanila. May mga reliyon na hindi nila inaalagaan ang kung ano ang pumapasok sa isipan ng mga bata, katulad ng mga liberalism at saka yung mga secular. Naayanan nila kung ano yung papasok sa isipan mo. As long na wala kang napahamak ng ibang tao. Okay. So yan yung isa sa dahilan, o yan yung isa sa mga pangatlo na tayo, no? Okay. Pang-apat, bakit kailangan natin dakilain ang Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tuma'ninat al-fat wa salah al-mujtama. Nandito nakasalalay ang kapayapaan ng individual at kaayusan ng lipunan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, alladhina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dhikrillah, na ang mga mananampalataya ay magkakaroon sila ng tuma'nina, ng tranquility, ng kapayapaan sa kanilang puso sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, at hindi huli, marami pa tayong maaari mabanggit, pero ang panghuli na maaari natin maibigay ngayon sa araw na ito, na halimbawa, ito ay dahilan ng ating tagumpay at baraka sa ating buhay. Tagumpay at baraka sa ating buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard. Naku, ang mga tao ay mananampalataya at sila ay magkakaroon ng taqwa, ibibigay namin o bubuksan namin sa kanila ang kalangitan at magbababa kami ng mga barakat, ng mga biyaya. At ganun rin, biyaya mula sa lupa. So mga kapatid sa Islam, hindi kinakailangan na malawak ang ating pagdakila sa Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaari ito ay simulan natin sa maliit na kahon, which is sa ating sarili. Makikita natin na mahuhulog yung mga ganyang benepisyo sa ating buhay. It's either maaalagaan ng ating isipan, ng ating reliyon, maaalagaan natin ang ating kalusugan, magkakaroon ng baraka ang ating buhay, makikita natin na meron tayong tuma'nina sa ating sarili. At kung papalawakin pa natin ang paksa na ito, magkakaroon pa tayo ng mas maraming kaalaman. So lang ito yung maiksing introduction sa hadith na ating babasahin sa araw na ito. Kaya, an Abi Tha'laba al-Khushani Jurthum bin Nashir رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. نسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان سنابي كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تكبرا فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابا وأحل حلالا وحرم حراما فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي. Sabi ni Ibn Abbas, dati bago dumating ang Islam, may mga tao na may mga bagay na hindi nila kinakain dahil sila ay nandidiri dito. Sila ay nilalayuan nito ng walang basihan. Kaya dumating ang Propeta Muhammad SAW upang ayusin ang
ituro sa kanila kung ano ang makakabuti lamang sa kanila at sinabi sa kanila kung ano ang makakasama sa kanila. At may mga bagay din na hindi ito ipinagbawal at hindi rin ito inutos ng Propeta Muhammad SAW. At ito yung sinasabi natin bilang awa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن السمعاني فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب ومن أمن العقاب لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW na ang Allah subhanahu wa ta'ala meron siyang mga ipinag-utos sa atin at ito yung mga obligasyon natin. So ito yung unang-unang parte ng ating relihiyon, mga kapatid sa Islam. Ito yung unang-unang parte ng Sharia at yun yung fara'id na tinatawag. Fara'id or wajibat. Pero ang tinawag dito sa hadith na ito ay fara'id, fard or wajibat. Nagkaroon ng ibang opinion ang mga scholar, pero ang pinili ni Ibn Taymiyyah rahimahullah at ang lalabas na nakakaalam na parehas lang pag sinabi nating wajib at parehas lang pag sinabi nating fard. Parehas lang. May mga ibang scholar na sabi na hindi sila magkaparehas. Sinabi na kapag binanggit sa Quran ang inutos sa ito ay farida, fara'id. Kapag ito naman ay hindi binanggit sa Quran, ito ay wajib. At ang pinili ni Ibn Taymiyyah, kasi kagaya na sinabi natin na parehas na sila. So ito yung unang parte ng ating Sharia. Yun yung fara'id. At sinabi dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Fala tudayyi'uha." Huwag niyo itong kaligtaan, huwag niyo itong iwanan, huwag niyo itong pabayaan. Ano yung mga obligado sa atin? Ito ay kinakailangan natin gawin. At ang alam natin na kapag wajib, kung sino man ang iwanan nito, ito ay magkakaroon ng kasalanan. Siya ay magkakaroon ng kasalanan. So ito yung una. وحدد حدودا فلا تعتدوها. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay nagtalaga or naglagay ng mga ipinagbabawal niya. Kaya ito ay huwag natin lalampasan. Huwag natin itong lalampasan. Ito yung pangalawang parte ng ating Sharia. May pangatlo at natitirang parte ng Sharia na kung saan ito ay mga bagay na hindi sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya sinabi sa atin saang parte ito papasok. Ito ba ay papasok sa mga halal o ito ba ay papasok sa haram? So bilang isang Muslim, ano ang gagawin natin? Sa mga bagay na tumahimik ang Islam patungkol dito. Ito ay huwag niyong halungkatin sa salitang Tagalog. Ito ay huwag niyong halungkatin. Dahil ang Sharia, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tumahimik sa mga bagay nito at ganoon rin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito tingnan natin. Yes. Nakikita natin bilang awa sa atin. Afan salita nga. Okay? So itong pangatlo na ito ay ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na linawin sa atin. Yung mga bagay na hindi niya binanggit is hindi dahil nakalimutan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at dinagdag sa hadith nito, "Ama kana rabbuka mansiya." At hindi nakakalimot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ito sa katangian na hindi maaaring iukol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagkalimot na ibig sabihin ng pagkalimot ay pagkawala ng kaalaman. Pero may pagkalimot sa wikang Arabic na kung saan nangangahulugan ng pagkalimot ay kanyang hinayaan. Kasi may nabanggit sa aya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kinalimutan niya yung mga taong nakalimot sa kanya. Pero ang ibig sabihin ng pagkalimot doon ay pagkalimot na hinayaan. Hindi ibig sabihin ng pagkalimot doon ay yung pagkawala ng kaalaman. So dalawa, medyo lalabas tayo ngayon para maging malinaw.
Ang pagkalimot sa attributes at sa sifa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay dalawang klase. Ang pagkalimot sa wikang Arabic, ito ay dalawang kahulugan. Isa na pagkalimot na pagkawala ng kaalaman, at ito ay wala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah ay alim, ang kanyang kaalaman ay azali, ito ay walang hangganan, at ito ay azali, ito ay pang-immortal na kaalaman. So yun yung unang ibig sabihin ng nasi or pagkalimot. Mayroong pangalawang ibig sabihin ang pagkalimot sa wikang Arabic, at ito yung hinayaan. At nabanggit sa Quran na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasullaha fa'ansahum. Nasullaha fa'ansahum. Ang mga hindi mananampalataya ay kanilang kinalimutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sila rin ay kinalimutan ng Allah sa araw ng paghukom. So okay. So yung mga bagay na nahimik ang Sharia, ito ay iniwanan bilang awa sa atin, Although lahat ng Sharia ng Allah sa kanyang mga pinag-utos na halal, ito ay awa sa atin kung ating titignan. At sa mga ipinagbabawal na, ito pa rin ay awa sa atin. Kaso nga lang, sinasabi dito na ang tao ay makulit. Ang tao ay magtatanong, na sinabi nga sa hadith na ang tao ay magtatanong hanggang sa umabot sa punto na tatanungin niya sino ang lumikha kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa umabot sa punto na tatanungin niya sino ang lumikha kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito ay sinasabi sa atin, unang-una pinakita sa atin kung ano ang dapat nating gawin. At the same time tayo ay inuutusan ng tamang adab, ng tamang pag-uugali sa mga bagay na hindi na sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi dito, kung sino ang gumawa nito, kung saan siya ay nakafocus lamang sa kanyang mga obligasyon at kanyang nilayuan ang mga pinagbabawal sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay tumahimik na rin kung paano tumahimik ang propeta Muhammad ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sharia, siya ay papasok sa landas na ligtas sa mga makakasira sa atin, Okay. So dito ipinaliwanag ng ating Sheikh sa ating libro yung gaano kaingat ang mga nauna sa atin, ang mga salafus salih, sa pagtawag ng mga katuruan na ito ay haram. Yung pagsabi nila na ito ay haram. So mga kapatid Islam, ang mga nauna nating scholar, sila ay maingat sa pagbato o pagsabi na ang hatol sa ganitong usapin, halimbawa, ito ay haram. Dahil natatakot sila, pumasok sila doon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Kaya nga, alam ko, nabanggit ko na ito sa inyo noon, na kapag sinabi ng isang salaf, ng salafus salih, either sahaba or ng mga tabi'in, tabi'in, kapag sinabi nilang yukrah or dislike, ang ibig sabihin ng karaha or ng dislike sa kanilang dila, ito ay haram. Kaso nga lang, ito ay dahil naging kaugalian nila na hindi nila sinasabi ang isang ipinagbabawal sa Islam na ito ay haram upang bilang pagrespeto sa Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ay natatakot sila na pumasok sila doon sa mga taong nagsasabi ng isang bagay ay haram o ang isang bagay na ito ay halal. Subalit, kapag malinaw naman na ito ay haram, maaari natin ito sabihing haram. Doon lang tayo mag-iingat sa mga hindi tayo sigurado kung ito ba ay haram o ito ba ay halal. Dahil nabanggit na matakot tayo na sabihan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay sinungaling. Bakit mo sinasabing haram ang bagay na aking pinapahintulutan, at bakit mo pinapahintulutan ang bagay na aking ipinagbabawal? At ito ay papasok sa qawlu ala Allah
bila ilm, ang pagsasalita patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang kaalaman. Kaya maraming sinabi ang mga scholar natin katulad ni Imam Ahmad patungkol sa isang mas'ala, sa isang tanong. Sabi niya, akrah dhalik. Ito ay hindi ko gusto kung ita-translate natin. Ito ay hindi kaaya-aya, yung mga ganun. Hindi nila direct na sinasabi na ito ay haram. Okay. At ganoon rin, makikita rin natin kung paano dinadakila ng mga sahaba o ng salaf ang halal at saka ang halal na kung saan dati hindi nila pinagkakaiba ang wajib at saka sunnah. Nang minsan tinanong si Abdullah bin Amr ibn Maymun ibn Ramah, qala dakhaltu ala Malik ibn Anas. Minsan tinanong si Malik ibn Anas, kanya sinabi, ya Aba Abdullah, o Abu Abdullah, anong parte ng ating pagdarasal ang wajib at ano ang parte ng ating sala na sunnah? Ang sinabi ni Imam ni Malik ibn Anas, sabi niya ang salitang ito ay kalam az-zanadiqah. Sabi niya ang pagtatanong na yan ay pagtatanong ng mga masasamang tao. O ang zandaka ay mga magpapakitang tao, kung hindi ako nagkakamali sa translate ko sa zandaka. Dahil ito ay nagtuturo sa isang tao o sinasanay ng isang tao sa ganitong pagtatanong na pinipili niya kung ano ang gusto lang nasa Islam. Ito lang yung wajib. Or ito ay nagtuturo sa isang tao na tahawun fi sunnah, na kanyang iwanan ng sunnah dahil ito ay sunnah. At ito ay masama. Ito ay masama. At isa pa, sinabi ni Ishaq ibn Rahaway, annahu ankara taqsim ajza' as-salah, na may mga eskolar na kanilang kinamumunghian ang paghahati ng salah mula sa wajib at saka sa sunnah. At kanilang sinasabi, lahat ng pumapaloob sa ating pagdarasal, ito ay wajib. Ito ay wajib. At ang dahilan nito, patuloy na sinabi natin, na ito ay parte ng kanilang pagdadakila sa Islam. Regardless kung ito ay wajib o sunnah, kinakailangan na ang isang Muslim ay hindi magaang o hindi na parang na parang alikabok lang minsan ang sunnah sa ating mga bilang isang mga Muslim. At binabanggit ang sunnah, binabanggit ang sunnah sa atin, hindi para iwanan natin o gawin lang natin ng isang beses sa isang taon. Binabanggit ang sunnah sa atin para gawin natin, hindi para iwanan natin. Ang problema sa panahon natin ngayon, inaalam ang sunnah para alam ko kung anong iiwanan ko sa sunnah. Pero hindi yun ang maksad, hindi yun ang dahilan ng Propeta Muhammad SAW kung bakit tayo tinuturuan ng sunnah. Itinuturo sa atin ang sunnah para gawin natin, hindi para iwanan natin kung ano ang sunnah. Ngayon pa, darating tayo sa punto na, sunnah lang naman yan. Yung salitang sunnah lang naman yan, ito ay pumapasok sa tama at mali, sa pagitan ng tama at saka mali. Yes, tama siya, na sunnah lang siya na kung saan kapag ito ay nakaligtaan mo o hindi mo kayang gawin, hindi ka magkakaroon ng kasalanan. At the same time, nagsalita ka ng isang salita na kung saan pumapasok na hindi mo dinadakila ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siya ay tama sa bandang ibang parte at ito ay babalik at then ito sasabihin natin ito ay babalik doon sa intention mismo ng tao. Pero sinasabi nga natin dito, matututunan natin sa hadith na ito, kung ang pagtatanong sa ating sunnah at ang mga sahaba, okay? May bago yun. At ang mga sahaba noon, sila ay magtatanong lamang kung ito ba ay wajib at saka sa sunnah. Alam mo kung tuwing kailan? Tuwing nakaligtaan nila. Upang malaman nila kung sila ba ay may kasalanan, kung yung naiwan nila o nakaligtaan nila ay wajib, or kung ang nakaligtaan nila ay sunnah, wala silang kasalanan. Yun lang yung time na magtatanong sila kung, ya Rasulullah, kung ito bang ginawa ko o nakaligtaan ko, ito ba ay wajib o sunnah. Pero noon ang mga sahaba,
Gagawin nila lahat at hindi sila nagtatanong kung ito ay wajib ba o sunnah. Ito ba ay wajib at saka sa sunnah. Kaya sa tuwing tayo ay magtatanong, wag na natin pahabain, sa tuwing tayo ay magtatanong kung ito ba ay wajib at saka sunnah, tanungin natin kung ano ang intensyon natin sa puso. Ito ba ay tinatanong natin para iwanan natin? Kasi kung para iwanan natin, wag na tayo magtanong. At ilagay natin o pasukin natin, yakapin natin ang Islam bilang buo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, udkhulu fis silmi kaffa, kayo ay pumasok sa Islam ng kabuuan. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, atu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kayo ba ay mananampalataya lang sa mga parte ng librong ito na kung ano lang yung sumasang-ayon sa gusto nyo at kayo ay kuffar, kayo ay mga disbelievers sa ibang parte ng librong ito. So yun yung tinuturo natin, tinuturo ng mga salafus salih noon kung paano nila dinadakila ang sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din ang mga haram. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ipinagbabawal sa inyo ng inyong Panginoon ang pagtatambal at pakitunguan nyo ng maayos ang inyong mga magulang at huwag niyong patayin ang inyong mga anak dahil sa takot. At binanggit sa Quran ang mga ipinagbabawal na pagkain katulad ng namatay na o hindi nakatay ng maayos, ang baboy, ang maduming pagkain, at anuman ang pagkain na inalay maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit rin dito ang namatay sa sakal, ang namatay sa palo, ang namatay mula sa hulog, at namatay dahil sa away ng dalawang hayop. Ito ay pinagbabawal sa atin. At ganoon rin sa ating pagkakasal. Pinagbawal sa atin napakasalan ng ating mga magulang, ang ating mga ina, at ganoon rin ang ating mga anak na babae. Sa pera naman, ipinagbawal ang riba. At sa inumin, ipinagbawal ang khamar, ang alak. Ito yung mga halimbawa na ipinagbabawal sa atin na hindi natin dapat lagpasan o hindi natin dapat gawin. Okay. 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 Mga iba nabanggit na natin. Okay. At isa naman sa halimbawa, okay? Medyo focus tayo dito ha, dito natin tapusin bin nila. Yung sa huling parte natin, dito sa mga bagay na tumahimik ang Sharia. وقد روي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجبنة في غزوة الطائف فقال أين تصنع هذه؟ قالوا بفارس. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا فيها السكين واقطعوه واذكروا اسم الله وكلوه. Nabanggit ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, una-una, para malaman niyo yung context natin. Ang cheese noon sa panahon ng Prophet Sallam ay saan ginagawa? Ito ay ginagawa, cheese, keso, sa Faris. Ginagawa itong cheese sa Persia, na kung saan ang mga tao sa Persia at that time ay anong reliyon nila? Anong reliyon ng mga Persiano? Kristiyano o Hudyo? Well, mali, mga Majus, mga sumasamba sa apoy. Sumasamba sa apoy. Kaya may mga scholar ng Islam na sinasabi nila, at ang lalo ko sa nakakalam, sinasabi nila na ang mga Majus ay papasok sa Ahlul Kitab. Bakit? Dahil pinahintulutan ng Propeta Muhammad SAW na kainin ang pagkain na galing sa kanila. So, balit, ito ay may khilaf. Kailangan pa rin natin pag-aralan kung ano yung pinaka-majority na pagkasunduan ng ating mga eskolar. Pero dito sa hadith na ito, meron nakitang keso ang Propeta Muhammad SAW sa Battle of Taif. Meron siya nakitang keso. At kanya itong tinanong, saan ito galing? Sinabi ng mga sahaba na ito ay galing sa Faris, ito ay galing sa Persia. Ang sinabi ng Propeta Muhammad SAW, da'u fiha sikin, ito ay hatiin nyo.
At magsabi kayo ng bismillah at ito ay inyong kainin. Ito ay inyong kainin. At sinabi dito, sa ibang hadith naman, na nagtanong ang mga sahaba patungkol sa pagkain, naksha an takuna mayta. Sabi niya, natatakot kami ya Rasulullah na baka itong pagkain na ito ay hindi siya maayos na nakatay. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samu alayhi wa kuluh. Kayo ay magsabi ng bismillah dito at kainin nyo. At iulat ni Aisha radhiyallahu anha na yung mga tao sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapapasok lang ng Islam at meron silang mga karne at kanila sinasabi, la nadri udhkira ismullah alayhi am la, hindi namin alam kung nagbismillah yung mga tao dito o hindi. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samu alayhi antum mukulu. So ito yung mga halimbawa na mga bagay na hindi malinaw at tahimik sa Islam. Hindi na natin kailangan halong katiwala. Sinabi ni Ibn Uthaymin rahimahullah, wala tas'al at huwag mo nang tanungin. Kapag pupunta tayo sa mga lugar na hindi mananampalataya at hindi naman tayo sigurado, dito papasok o dito ma-apply yung sinasabi natin na maskuto na ano. Kumbaga, tumahimik ang Sharia patungkol dito. Walang nagsabi sa atin kung ito ay halal, walang nagsabi sa atin na ito ay haram. Dito natin mai-apply yung hadith. وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءِ رَحْمَةً لَكُمْ. May mga na hindi na pumasok sa ating bilang awa sa atin upang hindi tayo mapagod. Katulad, ito yung parati natin dapat sabihin sa mga balik Islam na umuwi sa Pilipinas. Lalo na yung mga bago pa sa Islam na kung saan gusto nilang i-apply ang Islam. Subalit, na-i-apply nila ito unang-una na walang kaalaman. Pangalawa ay walang hikmah. So nahuhulog sila doon sa pagiging extreme o nasusobrahan ng kanilang ang pag-apply minsan o sumusobra walang mali sa pag-apply ng Islam, pero minsan nasusobrahan ang kanilang pag-intindi sa pag-apply ng Islam. So may mali sa kanilang pag-intindi sa pag-apply ng Islam, hindi sa pag-apply ng Islam. Okay? Kaya ang ginagawa nila, nandun sila sa lugar dahil lumaki sila sa isang lugar na kung saan puro baboy ang pagkain. Na lahat ng maaari nila makain, tinatanong nila, halal ba ito, haram? Ito ba, yung mantika nyo ba, minsan yung asin nyo ba, ito ba ay halal, saan galing ito, ganito. So ang manhaj o ang tamang pag-approach doon, sinabi nga natin, malinaw ang halal, malinaw ang haram, at may mga bagay na hindi natin alam, ito ay awa sa atin. Kaya kunin natin itong awa ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang binigay sa atin. Tayo ay magsabi ng bismillah, sapat na yun tayo ay magsabi ng bismillah sa manok na nasa harapan natin. Wakulu, at sa ito ay inyong kainin. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upang tayo ay hindi mahirapan. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mutanatti'un, na ang dahilan ng pagkawasak ng mga tao ay ang kanilang sobrang pagtatanong. At isa rin sa mga dapat nating hindi pa panghimasukan ay katulad ng mga ilmul ghaib, mga kaalaman na nakatago, katulad ng mga anghel, kung paano sila, kung ano ang kanilang mga itsura, saan sila naroon, ang mga jinn, saan makikita ang mga jinn, paano makausap ang mga jinn. Halimbawa, ang qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung alamin pa natin kung paano bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang trono, paano sila nakikipag-usap sa kanyang mga paano nagsusubhanallah ang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ito sa mga bagay na hindi na binanggit sa atin, kaya hindi na natin dapat panghimasukan. At tatapusin natin sa hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yazalu an-nas yas'alun hatta yuqal, na hindi matatapos ang pagtatanong ng mga tao hanggang sa umabot sila sa punto, hada Allah khalaqa al-khalq, ito ang Allah na lumikha ng lahat ng nilikha. Subalit, sino naman ang lumikha kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kahit sino man, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit sino man ang makaramdam ng ganitong tanong sa kanyang puso,
siya ay tumahimik at kanyang sabihin, amantu billah, ako ay nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun lang yung mga kapatid sa Islam. Inshallah, ang hadith na ito ay isang hadith, isang hakbang palapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, alhamdulillah, tayo ay pang 30 na sa ating Arba'in an-Nawawiyah. 13 hadith na lang biidhnillah at matatapos na natin ang Arba'in an-Nawawiyah. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung ano man ang mga nauna natin na pag-aralan, ito ay maging kabutihan sa atin at ito ay gawing hujja, ito ay gawing kaalaman para sa atin, hindi laban sa atin. At anuman ang nakalimutan natin sa mga naunang hadith, ito ay maging paalala na tayo, maging mapagkumbaba sa pagsasaliksik ng kaalaman at sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay kanyang gabayan, patnubayan, at tulungan na matapos ang Arba'in an-Nawawiyah. At kung ano man ang mga tama natin nabanggit, ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At patawarin tayo sa mga mali nating nasabi, kanyang rin. At ipakita niya sa atin ang katotohanan sa lahat ng bagay. At tulungan niya tayong gawin ito. At ipakita niya sa atin ang mga mali at kasamaan sa lahat ng bagay. At tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na lumayo sa mga ito. Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Subhanallahi wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. May tanong bro? May hindi malinaw? Yung tanong mo dun sa GC, nasagot mo. Alam bro? Assalamualaikum. Kasi di ba may tanong si Bro Otman dun sa GC, yung video, napanood mo ba inshallah? Ayun sa sala? Bro. Pa-clear lang bro. Inshallah. Oo. May pagkakaiba ng, kung hindi ako nagkakamali, may khilaf ng mga ang sinabi ng mga scholar doon. Pero yung sa fatwa ni Sheikh Khalid Mushaigi, yun ang tama doon din nila. Titigil ka. Sa pangatlo, sasabay ka pa rin. May mga nagsabi na mag-i-intention ka ng isya kung ang isya ay... Kasi lahat yun magsisimula yun sa hadith ng Propeta Muhammad SAW na innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, na ginawang imam ang isang imam upang maging imam. Kumbaga, susundin mo siya. So may mga scholar na naintindihan nila doon, kahit sa intention kailangan mo sundin ang iyong imam. Kaya kung ang intention mo ng imam mo ay isya, mag-iisya ka rin dapat. Pero yun ay qaul na marjuh. Kumbaga hindi yun ng majority ng scholar na, hindi yun ang pinili ng majority ng ating scholar. Kaya yung sinabi doon, sasabay ka lang sa kanya, then sa pangatlo, puputulin mo at habol ka doon sa pag-una. Magtataslim ka, no? At may sinabi, magtataslim ka. Ganun rin, may mga scholar na nagsabi na hindi mo dapat tapusin ang sala mo dahil kailangan mo sumunod sa imam. Kung kailan siya magtatapos, doon ka rin magtatapos. So base siya sa, ganun lang siya, base lang siya doon sa pag-intindi ng mga scholar natin. Kaya ang mai-advise ko, kung ano ang sinabi ng iyong guro, mas mainam na ikaw ay sumusunod sa guro mo kaysa sa kanyang pag-intindi. At kung yung guro natin ay nag-ijtihad, siya ay nagpursige na matumbok ang katotohanan, siya ay tama, meron siyang dalawang reward. Reward dun sa kanyang pagpupursige at reward dun sa natumbok niya yung tama. So bakit kung sa pagpupursige niya ay nagkamali siya, meron siyang reward sa pagpupursige at ang kanyang pagkakamali ay pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mas mainam na yun. Kaya may makikita tayo na ang gagawin nila, isusunod sila sa isya ng imam kahit maghrib sila. At may makikita tayo na hindi nila puputulin ang sala. May makikita tayo na puputulin nila ang maghrib nila at susunod sila. At tayo sa mga individual at hindi tayo mga scholar, hindi tayo dapat maging mahigpit sa ganyan. Hindi tayo dapat maging mahigpit sa ganyan. Kasi may khilaf, may pagkakaiba ng opinion. So tingnan lang natin kung nasan yung malapit na dalil,
kung saan yung mas malapit na dalil. At susunod tayo sa sheikh natin at ang guro natin ngayon ay yung nabanggit sa video na si Sheikh Khalid Mashaygi, isa yun sa guro sa Gasim. Siya yung nagtuturo kaya nila Hamza Duran sa mga nagtuturo sa atin sa Pilipinas. At sa Saudi Arabia rin, isa siya sa known na scholar. At yun ang kanyang sinabi, yun ang susundin natin at hihingi natin o alamin natin yung dalil mula Sheikh. May iba pa, pakiulit po, reliyon, pagpaparami. Okay, ang Sharia ay inaalagaan na 5 bagay. Reliyon, pagpaparami, ibig sabihin mga anak, kaisipan, kaluluwa, at kayaman. Sino nagtanong nun? Ano, mute ko o hindi? Yan, nakamute ko muna. Marinig siya. Pagpaparami na, bro. Thank you po. Open ka na. Okay bro, may tanong pa? Wala na yata, bro. Inshallah. Tanong ka naman, eh. Okay bro, Si Ali jazakumullah yata may- khairan, barakallahu fikum. Si Ali yata, bro, may Baka tatanong nag-ano din. ako. Sino? Si Ali. Yes. Malis. Kaya bata daw, kaya bata. May binubulong eh. Kaya bata daw. Wala, kailangan alamin ni Ali yung pagpaparami para maging Hindi alam ni Ali po sa marami, sobrang dami. Inshallah, okay naman si Ali sa reliyon. Kaisipan, okay naman. Kaluluwa, buhay pa naman. Pero doon sa pagpaparami, kailangan niyang ingatan niya. Jazakallah, bro. Salamat, bro. Sakalakay po. Assalamualaikum. Salamat. Mga bully talaga kayo, ah. Nangyari siya. Ba't ganun nag-request ako, hindi pumapasok dyan?